sarap tumambay dito, ang lamig, ang presko ng hangin. Grabe, ang lawak pala ng 8th Street! Yung face natin na color yellow, di ba? Kasi katabi natin ang sun. Guys, umapat! Sulit! Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon, dito sa vlog na to, pupunta po tayo sa third largest city in Australia and sa capital ng Queensland, sa Brisbane. And actually, dito pa rin tayo ngayon sa Voco Gold Coast at papacheck out tayo. Iniintay lang natin yung confirmation na we're good to go. Then, pupunta na tayo dito sa tram station, sa Surfers Paradise. Then, medyo matagal ang biyahe, a little papunta dun sa Brisbane. But, guys, 50 cents lang. Ngayon, let's go na. Magpunta na tayo sa Surfers Paradise tram station. And again, gamitin nyo lang yung inyong Gcash card, GoTime card, or kahit ano pa mang Visa and Mastercard yan. Ang gagawin nyo, dito pa lang itatap nyo and itatap off nyo pagka bababa kayo, okay? Always yan. Always remember that kasi walang security guards. Tingnan niyo, ang ganda nitong location natin, no? Ito na agad yung tram sa gilid. Yan. Ito na agad, nabilis. We're here na guys sa Central Station. From there tayo nang galing sa Surfers Paradise area. Ilalagay ko dito kung gaano tayo katagal bumiyahe, opo. So, yung hotel natin dito sa Brisbane, malapit lang dito. Let's go. So, ito ang itsura ng station dito. Actually, pagbungad sa atin, meron na agad itong McDonald's. So, side dyan. Doon hindi tayo dyan kakain. Gusto ko makita sa inyo. Ayan, may McDo dito. Tapos dito, makikita nyo sa mga screens here yung mga biyahe. Yan. So, dito sa platform 3, papunta to sa International Airport. So, dyan tayo mag-exit sa last day natin. Dyan tayo sasakay. Ayun pa Gold Coast, Cleveland, 'di ba? Meron din ditong kainan if ever kung gusto niyo ng mga coffee, toasties, pies. Basta dito guys kasi sa Australia yung mga pies eh. Tignan niyo, ito yung Central Station kung nasan tayo ngayon. Ito lang yung hotel natin. Lalakad lang tayo ng onte. Gagamitin lang ulit natin ang ating Gcash card. Yay! Wow! Ang ganda ng station nila ha. Ang presko, tapos ang linis. Wala tayong naaamoy na something bad, ganun. Tignan nyo. So from here, sa Central, may biyaheng pa Gold Coast, pa Bean Lake, Cleveland, Ferny Grove, Doomben. Mga bago sa pandinig at pambasa natin itong mga to. Springfield, Redcliffe, ganyan. And may Sunshine Coast din. Yung Sunshine Coast, meron din tayong ruta niyan. One of these days, pupunta tayo. Pero dito yung inihanda sa atin ni Queensland Tourism Board for that. From here, 450 meters yung layo ng ating hotel, which is ito, Mercure, Brisbane, King George Square. Grabe, anong tao. Sabado naman sana ngayon, no? Do alam nyo, pagka Sabado, tapos Linggo, doon nga medyo konti yung tao sa mga ibang lugar eh. Kasi nagsasarado sila. Pero kahapon, Biyernes, ang daming tao sa Gold Coast, lalo na sa mga bars. Syempre, ganito din naman sa Pilipinas. Kaya nga may tinatawag na Friday night kapag umiinom ang mga kabataan. Grabe itong area na to, no? It's giving Melbourne yung itsura na binibigay sa atin. Tapos alam nyo kung ano yung nafe-feel natin ngayon. Malamig siya, mahangin, oo, pero ramdam niyo yung parang medyo humid. Parang medyo may tubig-tubig yung hangin, ganun. Hindi siya dry. Ayan. Hello kay Edward Street. Doon tayo, dire-diretsuhin natin to guys. Lakad lang tayo. Kasi ano pa naman, green pa naman. Guys, ito nga palang OOTD natin for today's video. So, naka-short tayo. Tapos, naka-sapatos lang na sneakers. And also, meron na tayong t-shirt. And 1:38 PM po ngayon, March 7. To be exact. And ngayon po ay 30 degrees Celsius dito sa Brisbane. To formally start our episode,
Ngayon, sabihin na natin, welcome to Brisbane! Ayun na naman. Ivan de Guzman, ang lakas na naman makaturista na mga ginagawa mo eh. Mga ginagawa mo pang turista talaga eh. Grabe yung hotel natin, look. Like literally guys, ayun lang sarapan natin. Mercure Hotel, katabi lang yung Pullman. Diba? Ayun na agad. Di man lang tayo napagod ng bahagya. Yun ang maganda kapag ang location ng hotel mo is malapit lang sa mga public transportation. Go guys, scooter lang. Ngayon, we need to find out saan papasok. Kasi parang ang hirap i-navigate na papasok eh. Parang doon, sa side chan. Ayan, we're here. Pullman Hotels and Resort, Mercure Reception. So dito, sa Pullman din tayo papasok? I'm good. I went from Gold Coast. From the Gold Coast. This is my last leg in Queensland. Nice. Thank you so much. Gold Coast? It's good. Yeah, I like the coastal vibe and also the amusement parks and the activities. Nice. They're always very busy up there on the Gold Coast. Actually. For the breakfast Actually. tomorrow, sir. Sabi ko, ay, feeling ko Pilipina si ate. Nakapag-check-in na tayo ngayon guys and nag-share sila yung Pullman and Mercure ng front desk or reception area. So ito to, ayan. So si Alexander yung nag-guide sa atin and also si ate ay may Pilipina dito, nakakatuwa. So binigyan na tayo ng 2 keycard kasi napakainit daw ngayon. So iwan na lang daw yung isang keycard na nakasaksak habang wala tayo para malamig. Okay, let's go na. So ito yung itsura. Dito daw yung lift eh. And dito yung breakfast. So, mayroong kasamang breakfast kasi yung ating booking. Puntahan na natin ang ating hotel room. 1317. Ito, issue. Grabe, umikot lang tayo. Saan pala sa kabila na lang tayo dumaan? Ngayon, let's do a quick room tour. So, ito po ay ang king size room, okay? So, if ever kapag pupunta kayo dito sa Brisbane, itong room na to, i-book nyo kung magugustuhan nyo. So, now, let's go. Ang room natin, ayan guys, square type lang siya, kaya super daling i-room tour. Dito sa side na to, ayan yung full-length mirror. Hello! And sa side naman na to, makikita nyo, lalagyan na ng luggage. Andito yung hair blower. Ayan. And dito naman, yung cabinet and also may plancha and safety deposit box. Dito sa side na to is ang refrigerator. Dito naman is yung syempre tea, coffee, ganyan, and electric kettle. Plus, king size bed. Ayan. So, dito na natin hawakan para hindi malukot agad. And sa magkabilang side po, may bedside table dyan. Yan ang gustong-gusto din natin kasi nare-reach natin yung mga saksakan, ganyan. May smart TV. May couch. Merong working area. And also, ang toilet. Ayan po ang toilet. Hi! Hello, hello, hello! So, ayan siya. Wala siyang bathtub, pero okay din naman siya. Ayan. So, meron dito pa bintana at ganyan. So, ayan. May towel naman ang provided. And also, yung mga liquid soap, body lotion, ganyan. So guys, kung magugustuhan nyo to, yung link ilalagay ko sa description para makapag-book din kayo. And disclaimer lang, ito pong series natin dito sa Australia is sponsored by Queensland Tourism Board and also Klook. So wala tayong kinastos dito, but yung prices naman, ilalagay ko usually sa screen yan. So, per night dito sa room na to, ilalagay ko dito sa screen kung magkano nyo pwedeng i-book. Ayan, para may idea kayo. Then now, mag-explore na tayo dito sa Brisbane sa ating Day 0 dito ngayong araw. Okay, let's go! Okay, so tapos na tayo mag-settle down doon sa ating hotel room. And dapat, chill day lang natin ngayon. Parang sa room lang tayo, sa hotel, ganyan. Pero I have decided, pwedeng magpunta tayo sa South Bank area para ma-explore natin yon. Kasi, anong oras pa lang? 3:22 pa lang, pwede pa. Upon checking, meron guys bus option and meron din namang train. We're here na guys sa South Bank Station. Ayan na. Ganda naman ito. Guys, so pumunta na muna tayo sa kakainan natin kasi 3:59 nakakain pa tayo ng brunch muna. Diyos ko, manilibasan na tayo ng gutom.
Dito ngayon tayo guys, maghahanap tayo ng pagkain sa South Bank area. And karamihan kasi sa mga pagkain dito sa Australia, puro toasties, mga pinirito, ganyan. May mga ramen, kaya lang kapupunta lang natin ng Japan. Ayan, potato twister. May churros. Ito oh. Merong corn dog. So meron din dito mga tindahan. It's giving yung mga nakikita natin sa Thailand. Mga chatuchak ganun. Pero nasa tabi ng South Bank. Nandito yung mga ibang kainan. Though kasi na-research natin, nakakainan natin is Momo Chicken. So yun yung Australia's #1 Korean chicken guys. Bali ang side na yan na yung South Bank. Diyan tayo pupunta mamaya. Kumain na muna tayo. Ito yung Momo. Nung sinearch natin to, madaming reviews na maganda. Pero ba't hindi full house? Ito siya. Oh, so... Ay, may for one. May set sila, 26.90. Momo chicken set. Original half chicken, small chips, soft drinks, tapos Momo burger. Ganyan guys. So, 26.90 ito. Ayan guys, so itong Momo chicken is sakto, halo-halo siya. May chicken at may burger. So, nauwi pa rin tayo sa chicken, opo. So, ang ating binili isang chicken mayo rice. Kasi kapag kunyari burger alone lang na ganyan, parang hindi tayo mabubusog kasi yun yung pagkain natin for the whole day. So, ang bayad is 22.90 Australian dollars. Alam nyo, to be honest, like parang bumabalik na naman yung parang pag-iisip natin at parang thinking natin pagka kinukumpara natin yung mga pagkain dito. Parang bumalik tayo doon nung mga oras na nasa Europe tayo kasi magkamukha sila guys ng gasto. Kaya sabi ko, hala, ang bumabawas sa GCash natin, bawat top natin 1.7, 1.5, ganyan usually. Kasi sabi ko, oh my God, ang mahal. Ang mahal. Pero ganun talaga, dito sa Australia guys, ihanda nyo na yung sarili nyo na ang mga pagkain na kakainin nyo kung talagang yung mabubusog kayo ha, mga 15 to 20 Australian dollars. So ito din guys, so order din ako nitong 18.90 para pang buong araw na natin ngayon. So guys, tapos na tayong kumain. Nahiya lang ako magbigay ng review doon kasi napakadaming tao na. Nung kumakain tayo, biglang dumami na yung tao. So far, 8 out of 10 yung rating natin doon. And mag-explore na tayo ngayon ng South Bank. Grabe din yung mga tinda dito sa labas. Super diverse. From parang clay, naging ng Xbox or PlayStation, naging scrunchies. Oh, diba? Sa mga ganitong market talaga hindi mawawala yung ganito, no? Yung case na kahoy. $25 siya, guys. We're here na guys sa South Bank, one of the most visited areas dito sa Brisbane. Alam nyo guys, ang maganda dito is meron na siyang direct access sa mismong Brisbane River. Tignan nyo, may mga kainan dyan sa taas, if ever you want to eat. And ang napansin ko din dito sa area na to, dito sa Queensland, dito sa Brisbane, napakadaming mga nagbebenta dito ng birria, saka tacos, super dami. Doon naman sa Gold Coast, ang madaming Indian food. Ayan! We're getting near na. Ay, parang South Bank pool. Ah, pool yung pool. Pool lang dito sa harapan natin. Wait, kailangan natin magpunta doon sa side doon pa. Guys, gusto ko sana videohan yung mismo South Bank pool. Kaya lang, may mga naliligong bata. So medyo may hirapan tayong i-edit na i-blur-blur yung mga mukha at napakadami nila. Pero if ever kung gusto nyo maligo, pwede naman dito. Kung gusto nyo lang naman. Tignan nyo guys, andito ngayon tayo sa tapat ng Brisbane River. Ang sarap tumambay dito, ang lamig, ang presko ng hangin.
Tapos nakakakita tayo ng mga iba't ibang mga boat na mga dadaan-daan from here. Tingnan nyo guys, ang presko dito sa park na to, tinititigan ko lang siya kasi color green para na-relax tayo. Tapos nakita natin to, oh, nakalagay Kaohsiung Place. So, ang sinisignify nito, kino-commemorates nito yung friendship ng sisterhood ng Kaohsiung and Brisbane. Nagsimula ito noong September 9, 1997. Diba? Ayun yung mapa, oh. Pwede din kayo guys dito mag-ferry tulad doon sa ginagawa natin sa Sydney. Ayan, itong City Cat dito sa South Bank. Pero kasi parang gusto ko na maglakad muna tayo dito. Yung lakad-lakad lang since first day naman natin ngayon here. Dito naman, tignan nyo naman. Friendships to naman to ng Australia at Japan. Ng Brisbane specifically and also Osaka. Noong May 7, 1994 naman to. And this one naman guys, Nepalese pagoda naman siya. Sa Nepal naman. So guys, gawin nyo if ever, pag pupunta kayo dito, imbis na mag-bus kayo or mag-train, kung malapit lang naman, lakarin nyo. Mahangin pa dito. Good morning guys! Today is another day at ngayon po, andito pa rin tayo sa Brisbane and ito ang ating itinerary for today's video. Ayan, nakalista na. So pumunta tayo sa King George Square and also babalik tayo sa Queen's Wharf Skydeck, City Botanic Gardens, Gallery of Modern Art, Museum of Brisbane, Brisbane Sign, and magdi-dinner tayo sa 8th Street North Shore. Let's go! Alam nyo, unfortunately, ngayon po ay malakas ang ulan and may balita dito na magkakaroon daw ng cyclone. Sana hindi natin naabutan. Ayun, tignan nyo, 25 degrees Celsius and sa weather app pa lang talagang umuulan na. Tapos guys, tignan nyo, nag-book tayo ng Moreton Island Tour for tomorrow kaya lang na-cancel siya due to weather conditions. Titignan ko pa, syempre papaalam pa natin kay Queensland na na-cancel siya at paano ang pwedeng alternative na gawin natin kasi pinrepare nila yung itinerary for us eh. Ito guys, nasa harapan natin, ito ang Museum of Brisbane. Ngayon papasok tayo dyan. Let's go in. Ito guys, we're here. So yung museum dito, nasa level 3. So gamitin natin tong elevator. And libre dito guys, walang kinakailangang bayaran. Ayun, the Museum of Brisbane, open daily. 10 a.m. to 5 p.m. Ayan, tignan nyo. Museum of Brisbane. Tignan nyo, oh. Mayroon ditong palibreng locker if ever you want to use it, guys. Ayan. And meron mga bawal. Wait, hintayin natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, tignan nyo, bawal yung drinks, yung food, helmet, backpack, large bags, selfie stick. Daming bawal, guys, ha. Be mindful. Papasok na tayo ngayon guys sa museum. So bali, itong mismong museum located siya sa City Hall. Ganun siya. Ang pinafokusan nitong museum na to is ang culture, history, and entire identity ng Brisbane. Bali guys, ang mga makikita nyo dito, mga artifacts, historical photographs, ganyan. Basta contemporary art, ganun. Diba guys, nakita niyo mga apps na pinakita ko sa inyo? Merong connection yan dito sa Brisbane. Kasi nung nagsicheck tayo ng mga indoor games, dito sa Klook, tignan nyo, puro axe throwing experience, Maniacs axe throwing experience. Super uso sa kanila yan dito. Guys, maliit lang siya pero
ano siya, itong mismong museum, sakop niya yung buong top floor ng City Hall. And nagbukas siya noong 2003. Yung pinakita ko sa inyo, basically yun lang, umikot lang tayo. And pinakikita lang dito sa museum na to, yung pag-evolve ng Brisbane from a penal colony before into a modern city ngayon. Tapos na tayo doon sa museum at ngayon naman, papakita ko naman sa inyo yung King George Square na tinatawag or yung largest square dito sa city. Nasa tapat lang siya ng mismong museum at ito siya. So, pagka dinire-diretso nyo tong side na to, andito na yung mismong mga malls, mga restaurants, establishments, ganyan. And again, itong nasa likod natin, ito po yung City Hall at andyan din yung museum. Plus sa taas niyan, nakikita nyo yan. Ayan po yung clock tower. And hindi ko pala naipakita sa inyo, pero view yan sa bintana natin sa hotel room. Additional fun fact guys, bali itong City Hall ay ginawa yan noong 1930. And it took 10 years para magawa siya. Plus, itong pinakikita ko sa inyong clock tower, na mamaya papakita ko sa inyong close view niya, is ito po, 92 meters tall po yan. Ngayon, tara naman sa Queen Street Mall. So, isa siyang, ito yung main pedestrian shopping district dito sa Brisbane. And also, 500 meters, guys, yung haba niyan. Like, meron ditong Wendy's, may McDonald's, may KFC, if ever kung ganun yung gusto nyo. And even convenience store like 7-Eleven. Bali guys, yung mall na to, 1982 pa siya nagbukas at maituturing na isa to sa one of the earliest pedestrian malls dito sa Australia. And also, meron tong 700 retail shops. Ayan. Like 360 degrees, makakakita kayo dito ng mga shops. Tapos ito nga yung Hungry Jacks. So, itong Hungry Jacks, yan yung Burger King nila dito. Kasi di ba bawal nga yung Burger King na name here. Kaya yan ang version nila sa Australia. Ngayon guys, maglakad tayo papunta sa City Botanic Gardens. So from here, mga 500 meters lang yung layo niya. We made it guys! Andito na ngayon tayo sa City Botanic Gardens. Actually, alam nyo, dito sa Brisbane, lahat ng mga tourist spots, magkakalapit lang. Pwede nyong lakarin. Like, hindi siya ganoon kalapit na mga 100 meters yung pagitan sa bawat isa, pero less than 1 kilometer. So if ever, kahit hindi na kayo mag-bus, ganyan, or tram-tram, pwedeng-pwede. Though may mga iba na malalayo, pero okay lang kasi super mura lang din dito. Gagamitin nyo lang yung mga cards nyo, makakapag-transport na kayo from one place to another. Tingnan nyo guys, so walang gaanong tao ngayon dito sa Botanic Gardens nila. And alam nyo ba, additional fun fact, ito yung oldest park dito sa city nila. And originally, hindi talaga siya botanical garden ha. Bali ito ay isang farm noong Moreton Penal Colony noong 1825. And this one ay ginawa talaga for the sole purpose of dito ipapagrow yung mga pagkain ng mga prisoners like vegetables, siguro mga root crops, ganyan. Pero ngayon, ito na siya, botanical garden. And also, dito din, makikita niyo yung mga iba't ibang collection ng rainforest trees ng Australia. Like, one of the best place para makita niyo lahat ng collection nila. Next destination guys, pupunta naman tayo sa Gallery of Modern Art and dadaan tayo dito sa Neville Bonar Bridge. Mag-ingat lang kayo kapag medyo madulas. So yun, also kapag March kayo pupunta ngayon, March 1st week kasi maulan. Like may balita, di ba tulad ng sinabi ko sa inyo na magkakaroon ng cyclone na malakas daw, sabi nga sa TV at sa social media. Kaya iniisip ko sana hindi naman tayo maabutan, baka makancel yung flights. Nakatawid na tayo dun guys sa bridge and nakikita niyo itong nasa likod natin, ang Wheel of Brisbane. Ito yung pinakamalaking Ferris wheel dito sa city. So I have decided kung may extra time pa tayo mamaya, mag-try tayo niyan or tomorrow. Pero for now, may isang sikat kasi din dito na destination which is yung may sign ng Brisbane. Puntahan natin siya.
Ayan guys, ito na yung sign. Ang lakas naman maka-Hollywood nito. Brisbane. Very colorful. Actually, alam nyo, super dami yung makikita dito sa South Bank area. Like kainan, relax, and even public swimming pool. Plus the iconic sign. The Iconic. Andito na ngayon tayo guys sa Gallery of Modern Art, and actually this one nag-open to noong 2006 as part of Queensland Cultural Center, and also ito po dito sa Australia, ito ang may pinakamalaking gallery na merong nilalaman ng mga contemporary arts and modern arts. Let's go! Yan guys, dito sa GOMA o Gallery of Modern Art, libre po, walang babayaran. Though, yung level 3 lang. Dito sa level 1, merong may bayad. So, hindi na tayo dyan sa may bayad, sa libre na lang tayo. Okay guys, let's start. Papakita ko lang sa inyo and i-montage-montage na lang natin para mabilis. Pero ito yung makikita niya dito sa GOMA ha. Ang cute dito, parang mayroong mga maliliit na mga kwarto na may iba't ibang design. Guys, kapag ka narating nyo tong part na to dito sa GOMA, itong black square na to, tubig yung laman nito ha. Baka magdire-diretso kayo, masaldak kayo dito, tapos bigla kayong masubsob at mabasa. So, disclaimer lang, tubig to ha, tubig. Ay, ang ganda naman ng section na to. Tignan nyo, pwede kayong umupo tapos tumitig lang dyan sa Brisbane River. Oh. Dito guys tayo ibinaba nung ating bus. So sumakay tayo sa bus number 300. So yung bus number 300 may stop yon sa East Shore, okay? I mean East North Shore, okay? Ngayon maglakad na tayo. Medyo matagal-tagal, 29 minutes yun naka-rin. So titingnan ko kung kaya talaga siyang lakarin ngayon. Then kapag pa-uwi, i-Uber na lang natin going sa nearest train station. Kasi maganda din magpunta dito sa ipapakita ko sa inyo, lalo na kapag Friday, Saturday, at Sunday. Not sakto, Sunday ngayon. So bukas, saka sa mga susunod na araw, isarado na siya, hindi na natin siya mapupuntahan. So guys, grabe napakalakas talaga ng ulan. So ngayon is i-ferry na natin siya. Meron kasing ferry option. Huwag na tayo maglakad-lakad pa. Gusto ko kasi sana lakarin natin kahit 29 minutes para medyo ma-exercise din tayo. Kaya lang, napakalakas talaga ng ulan. Baka magkasakit tayo kasi super basa-basa tayo eh. Ito guys, Brett's Wharf. Ayan na guys, so ang bayad dito is 50 cents lang. All fares dito sa Brisbane, 50 cents, and even sa Gold Coast. Ganito guys yung pagbabayad. So, ganyan lang. Okay. Tapos guys, from here, 2 stops lang. Tapos pinakadulong station, doon yung pupuntahan natin. And again, all fares, 50 cents lang, okay? And pagka pabalik, nakita mo pa sa ruta, merong malapit din naman sa atin. So mag-ferry na lang din tayo kaysa bus. Then lakarin na lang natin ng konti papunta sa hotel, di ba? Para mas masaya. Walang ganito sa atin sa ano eh. I mean, sa amin, sa probinsya. So, hindi ito normal na transportation para sa atin. Kaya subukan natin, maximize natin yung experience hanggat andito tayo. Dito na tayo papaba. Alam niyo yung option na to, problema lang to kapag medyo may motion sickness kayo kasi medyo mahirap siya, gumagano-ganon. Dito din guys located yung Bluey's World if ever kapag may kasama kayong kids. Pwede niya silang dalhin dito. Yan yung kalaban ni Coco Melon ngayon eh.
We're here guys! Welcome sa Eat Street! So, merong entry na $6. Tap and go. So, may pabayad-bayad pa sila dito. Hindi yung parang free ka na makakapasok. Guys, nakabayad na tayo ng $6. Pwede cash, pwede din namang credit card. Tayo naman ang pinabayad natin is GCash card. So, pagpasok dito, puro mga desserts yung nakita natin. Tingnan nyo. Dito sa side na to, oh. Desserts agad. Also, dito, cool drinks. Miss Flossie. Yan. Dito naman, Professor, Fairy Floss, World Famous Crazy Candy Creations. Puro mga cotton candy nakikita natin from afar. At ito, favorite natin, churros, guys. Oh my God, churros. Ang churros nila dito ay... Kung makikita nyo, itong parang normal size na churros is $16. Merong $14. Ayan. Iba-ibang price. Ganyan siya. Alam niyo, hindi ko alam, pero parang ramdam ko, lukso ng dugo. Karamihan sa mga staff dito, Pinoy. Nakikita ko sila, parang feeling ko Pinoy sila. Ang sarap ng nuts. May free taste. Sulitin ang free taste. Dito, Turkish street food, baked and loaded potato. Ay! Ito yung mga nakikita natin sa TikTok eh. So, ang presyo is $17 Australian. Ay, hala, ganito yung gusto natin. Mga frozen cheesecake. Ayan siya, oh. Mamaya tayo dyan. Though, guys, hindi pa siya fully open. Kasi 4 o'clock to nagbubukas. Eh, nagpunta tayo ng 4 o'clock halos. Parang 4:30 pa lang. Feeling ko mamaya pa magbubukas yung iba. So, kayo, kung gusto nyo, pumunta kayo dito ng mga 8 p.m. siguro, ganyan. Ayoko lang kasi ng gabing-gabi tayo, eh. Ito, oh. Parang padkrapaw, ganun-ganun. Mga steam, something. Pero wag na muna tayo magganyan kasi magta-Thailand tayo sa next nating travel. Ito naman, filet and pork. Pork. Letter C yung K niya. Pork. Ito naman guys is Korean food. So corn dogs naman siya. $18 yung corn dogs dito. Grabe, ang lawak pala ng Eat Street. Super, like literally. So dito Indian food, samba paella, burger. Ayoko na muna ng burger, medyo sawa na tayo dyan. Ito naman pizza. So guys, ang presyo naman dito ng pizza is 14. Slice lang siya. Hala, South American! Gusto ko to! Ayun ang Brazilian and Argentine. Grabe, manifesting! Makapunta tayo sa Latin America. Ito yung mga food nila, oh. Brazilian beef, ang mahal, $22. Brazilian roll, $22.50. So guys, yung mga pagkain nila, merong yung parang may sample sa harapan. So makikita nyo, mga ganyan. Ito naman, chips on a stick. And also popcorn. Ganyan siya. Parang wala na dito. Coffee na lang, no? Grabe, baha. Nababasa na yung sapatos natin. Wala guys, langgos. Naalala ko, kumain tayo ng ganyan before. Nung nag-Christmas market tayo sa recent Europe trip natin. Parang nakikrave ako, parang ito ang mas gusto natin. Ayan guys, so ito yung kanilang Hungarian special garlic tasty cheese. Parang ito ang gusto ko, no? Parang ito yung parang gusto nating balikan, no? Hi! One Hungarian special, please. Any extra chicken or beef on that? Which one is better? The chicken's more popular, but it's totally up to you. Okay, chicken. Please, thank you. Bottle of water, serving meal deal. $2. Everything else is $3. This. $3? Yeah. Yes. One, please, thank you. Santis? Samgis, please. Done. Yan guys, bayad tayo. That's yours. Thank you so much. I'll go pass you shortly. Okay, thank you. Langgos. Meron sila nito pero medyo mahal na siya eh. Wag na yan. Yung Hungarian special na lang tayo, di ba? Ito guys, ang ating food, langgos. So may chicken siya, tapos meron siyang cream cheese, may cheese din, and also yung pinaka-langgos itself. Tapos ito yung ating drinks, Sankis. Di ba? Grabe, naglalaway ako guys. Alam nyo, super like ko siya. Like literally, tulad ng sinabi ko sa inyo. Paano ba? Sira-sira ba siya? I mean, merong cut. Yan. Paano ba? Sarap. Guys, naglalaway ako. Gutom na gutom ako. Hindi pa na tayo kumakain. Yan.
Palasa nung sa Hungary. Ang sarap. Worth it. Ang kaibahan lang ito guys, itong in-order natin may chicken. Sarap siya. So guys, itong langgos dito sa 8th Street North Shore is Ivan DJ approved. Guys, tingnan nyo. Tinitignan natin itong Greek food na to. Pagpunta dun sa pinakadulo, di natin napansin, meron palang Filipino restaurant dun sa dulo. Karinderya yung pangalan. Pero okay lang, kumain na kasi tayo sa Filipino resto sa Gold Coast. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga tinda dito. Nasa dulo, oh. Karinderya by the Filipino Street Food. Ayan, oh. Merong sisig, $20. Halo-halo, $15. Chicken inasal, $20. Oh. Ayan, pork adobo, $18. Pusit, $16. Ayan siya. Hello. Ayan. Ano pa ba dito? Oh, may gulaman din. $7 naman yung gulaman. Then, $8 naman yung charcoal grilled sweet corn. Ayan, Filipino pride! If ever guys, sabi kayo dito. Ayan, Karinderya by the Filipino Street Food. Tapos na tayo guys there sa 8th Street at ngayon bumalik na tayo sa city center kasi nagkagabi na din. And sumakay tayo ulit ng ferry kasi para nakaupo lang tayo, dire-diretso na halos. Kasi kapag kabas sa transfer pa, ganyan. Good morning guys! Today's another day at for today's video is gagawin natin yung mga hindi natin nagawa kahapon, which is yung Wheel of Brisbane or yung Ferris wheel, and also meron pa tayong pupuntahang dalawang exhibition, and sa gabi pupunta tayo sa isang shopping mall dito. At dito sa Australia, sikat na sikat po yung Westfield. Okay? Ngayon, let's go! Tignan nyo nga pala guys yung itsura dito sa window natin, yung view. Kitang-kita po yung King George Square. Ayan. And also yung City Hall. And this one, the iconic museum. Yung kahapon, nandyan tayo. Andito na ngayon tayo guys sa Cultural Center area, which is pupunta tayo sa Queensland Museum at babalik tayo dun sa Goma, which is a Gallery of Modern Art. Kasi unfortunately, na-cancel po yung trip talaga natin for today. Kaya isinama ko lang dito sa vlog na to kasi part na din siya ng exploration natin sa Brisbane. So pupunta tayo sa dalawang exhibition sa Queensland Museum at sa Goma dahil yun yung pinalit natin in a Queensland Tourism Board for this. Dahil nga no, ang lakas ng ulan. Kaya yung mga tours na may involved ng water, canceled lahat. Guys, yung ticket for this one, pwede nyo siya ma-avail sa Klook. Ilalagay ko yung link sa description para mabilis nyo na lang ma-buy. Andito na ngayon tayo guys sa level 3. So, ito ay limited time exhibition lang until October 2026 lang. Buti na abutan natin. Sabi guys, ang laki ng crocodile na to. Parang kasyang-kasya tayo sa tiyan. So dito guys, sa exhibition na to, papakita dito yung mga iba't ibang facts about crocodiles. Kasi dito po sa Australia, napakadami yung mga makikita mga iba't ibang uri ng mga animals na hindi, ito nakikita sa atin yung crocodiles, pero aside from that, meron mga spiders, snakes, ganyan, yung parang magkakauring ganong thing na nakakatakot sa ating mga mata. So dito sa specific exhibition na to, na limited lang, all about crocodiles. Pero naman ditong paper na i-explain sa inyo kung ano yung mga makikita nyo din dito. Tapos tignan nyo to, yung mga crocodiles all over the world. And syempre, una natin tinignan is yung Philippines. So meron Philippine crocodile, critically endangered na siya. And tingnan nyo dito sa Southeast Asia, napakadami. And andito ngayon tayo sa side na to. Saltwater crocodile ang meron dito. And dito sa Africa, ang dami yung iba't ibang uri ng crocodile din. Though, sa North America, walang gano.
But dito sa South America, meron. Ayan. Cuba. Tapos guys, may same family kasi ang mga yan. So ito, crocodiles, iba't ibang mga uri ng ulo nila makikita nyo here. Gharials, yan. Ito yung pinaka-last familiar sa pandinig natin. At itong alligator, sanay naman tayo dyan. Itong alligators, usually makikita nyo to sa South America. Pero, gharials and crocodiles, ito, kadalasan nyo nakikita sa ating Southeast Asian na lugar and also sa Africa area, crocodiles naman. Bali guys, sila yung itsura ng gharials. Yung mahahaba yung uso na matulis. Ayun yung itsura niya. Kasi kahit ako hindi ako familiar dyan eh. Kasi ito yung pinakita ko sa inyo. I-click-click nyo lang dyan kung gusto nyo malaman yung itsura. Tapos andito yung pinakabungo. And kung gusto nyo malaman family, ayan o, mga family. Crocodiles, alligators, gharials nga, ganyan. Yung home. Kunyari Asia. Ito yung mga makikita sa Asia. Ayan yun o. Mag-iilaw. Australia, wait, ayaw pala. And we're back guys dito sa Goma o sa Gallery of Modern Art. So dito naman ngayon tayo pupunta. And yung ticket dito mabibili sa Klook. So yung link ilalagay ko na lang sa description para easy access, okay? Let's go in! Tingnan nyo guys, ang pangalan nitong first nating makikita is Iceland. Olafur Eliasson returns regularly to Iceland. Guys, tingnan nyo. Yung face natin na color yellow, diba? Kasi katabi natin ang sun. Guys, so papakita ko lang sa inyo tong part na to. Nakita natin to sa TikTok. And buti nakita natin ulit ngayon. Ayan! Isang klaseng exhibition dito na punong-puno ng mga stone. Para lang tayong pupunta sa Gabaldon sa Nueva Ecija. Ganyan lang itsura. Pero kakaiba siya. So dapat daw hindi tatalon-talon. Ganyan. Na para ba tayong nasa sapa? May mga paganyan-ganyan. Bawal daw magtatakbo dito. Kasi, diba? Hindi tayo nakauwi ng Pilipinas. Pero ito tayo ngayon. Nasa Batis. May bibigay sa inyong ganitong ID. Guys, look, we're back dito sa Ferris wheel. So tara na, sumakay na tayo. And sabi kong ganun, dapat sa gabi tayo pupunta dito, kaya lang hindi na natin makikita yung ganda ng city. So at least ngayon makikita natin from here. Medyo mabilis nga lang yung paggalaw, pero baka naman 2 ulit or 3 to, no? Ngayon, tara na, magbayad na tayo here. Bali, ito yung opening hours niya. From Sunday to Thursday, 10 a.m. to 10 p.m. Tapos pag Friday, Saturday, hanggang 11 p.m. naman sila. Nakabili na tayo ng ticket. So, yung adult nila is $23. And actually, nagtatanong sila kung gusto niyo ng drinks. So, yung drinks, yung still water, $4. Meron sparkling water, $5. Then, may mga alcoholic din. We're here na guys! Bilangin natin kung ilang ikot ngayon ang gagawin nito. So actually sa mga Ferris wheel na ganito, mas maganda kapag madaming kang kasunod kasi mag-i-stop-stop siya. Isasakay, pero parang kung titignan na ito, obserbahan natin, hindi ganun kadami yung taong sumasakay dito sa Ferris wheel here. So bibihira, or baka kasi hindi nga peak season yung punta natin. Bali guys, itong Ferris wheel na to, meron siyang taas na 60 meters or over 200 feet. Kaya ito, naging isa sa mga recognizable talaga na landmark dito sa Brisbane. And aside from that, meron din namang mga iba yung pinuntahan na natin sa mga previous clips. Pero ito, kung gusto mo makita from the top,
from the top. Basta yung view na parang bird's eye view, parang ito yung pinaka-best way. Medyo matagal na siya. Nagbukas kasi ito around August 2008. And dalawa yung celebration na sineselebrate niya, yung World Expo 88 and also 150th anniversary ng Queensland. Bali, yung isang gondola, kayang-kayang magsakay ng 6 na adult and also siguro mga 2 children, ganyan. And madami din siya kasi meron itong over 42 na gondolas. Alam nyo, honest review, so far sa lahat ng Ferris wheel na ating sinakyan sa mga previous trip natin, ito po yung pinakamalamig, kaya nag-enjoy tayo, sobra. Like Lily Charlie, ang lakas. Wala naman sa, walang kontrolan dito. Oo. And also guys, nakakatatlong ikot na tayo. Kapag ka ibinaba tayo dito, 3 lang talaga ikot. Pero kapag ka nag-isa pa, edi 4. Update ko kayo. Guys, umapat! Sulit! 4 eh! Guys, pinansin pa kasi natin. Tingnan nyo, hanggang 4 lang. Hindi na lumima. Ganon. Dapat din natin pala pinapansin. Palalabasin na tayo next. Ayun na yun. Ito na. Pero okay siya, worth it. Try nyo. Guys, so andito ngayon tayo sa bus 333. Papunta tayo sa Westfield. So parang, sabihin na natin parang outlet na shopping mall siya. Pupunta tayo doon. Yun yung last stop natin for today's video. Binaba na ngayon tayo guys sa pinakadulong stop. Sa ano to Chermside Interchange, and ito na siya, Westfield. Let's go. Grabe guys, ang luwang nitong mall na to. And ngayon, kumain na muna tayo ng brunch kasi hindi pa tayo nakakatikim ng Guzman E. Gomez. Isang Australian company siya dito na nagbebenta ng mga Mexican food para maiba naman, di ba? Hindi yung laging puro chicken tenders, ganyan, burger or toasties. Ayan. Hakataya Ramen. Meron ditong food court. Ayan. Daw lalabas tayo. Here. Walang tao, no? Meron sa loob. First time natin kumain ito. Ito yung menu nila. Oh, okay. Mga burrito, ganyan, nachos. Ganito, quesadilla. May churros. Ito guys, yung ating food for today's video. So, meron tayo ditong nachos and also quesadilla. And, ayan, meron tayo ditong lemon tea. And ito yung mga sausawan sa tabi. And alam niyo, 1,300 pesos po in total yung binayaran natin dito. Kasi Gcash yung pinambayad natin. Hindi ko nahingi resibo, pero 1,300 yan. Ayan, so ito na yung food natin. And kaya din tayo dito kumain. Kasi ang tagal na nating nandito sa Australia. And even yung unang trip natin sa Melbourne and Sydney, nakikita ko tong Guzman E. Gomez. Napakasarap niyang tignan kasi Mexican food siya. And nung ni-research natin siya, over 200 branches meron siya dito. Australian company daw, sabi ganyan. And kasi, dito sa Australia, alam niyo yung parang medyo paulit-ulit kasi yung nakakain natin na to the point na parang puro toasties, though iba-iba yung laman kasi ganun kasi talaga dito. Mahilig sila sa toasties. Syempre, aside from that is puro mga fried, parang fried potatoes which is chips, fried fish which is parang fish and chips, ganun, or kundi mga chicken tenders. So ito for a change naman. So quesadilla and nachos. Medyo mura ba siya o mahal for Australian price kasi 1,300 eh. So, tikman na natin. Okay. So, ground beef yung pinalagay natin dito. Kakamayin ko na lang, though meron naman tayong ganito. Sarap! Sarap siya. Nung quesadilla. Hindi ganoon kaalat yung beef. Kasi may nakain ako sa Manila, medyo maalat yung quesadilla. Wow, Mexican food. Sana matikman natin to sa Mexico. Ito namang nachos. Teka, ito muna. Ganito muna. Sarap. May asim factor Yung parang pulled pork. Sarap. Sarap yan. So,
Ito, i-rate ko ito ng 8 out of 10. Ito naman, 8.5 out of 10. Worth it siyang i-try, guys. For a change. So, guys, nagustuhan ko siya. So, okay siya. If ever, kapag pupunta kayo dito, try nyo itong Guzman E. Gomez. Though, medyo minsan maalat, maasim. Parang iba yung panlasa niya. Pero Mexican food kasi, ganun talaga siya. And sa mga libre nila ditong salsa, sa salsa station, ang nagustuhan natin yung mild salsa. Yung smoky chipotle. Yan, type natin yan. Okay? So, pwede din kayong kumuha dyan. Ganyan. And again, ito yung menu. Though, pwede nyo naman check yan sa website nila or sa Google Maps. Sa mga specific stores, nakalagay yan under menu. Okay? Guys, so ito nakita ko to online. Itong brookie, masarap daw yan. Yung cookies and brownies nila dyan. Pero, hindi muna tayo magta-try. Grabe, ang sakit sa feeling na hindi natin siya matatry. Because of, alam, binabawasan lang natin yung sugar natin. Yun lang yun. Unang challenge to for today's video. Okay? Tingnan nyo guys, napakadami mga stores dito. Kung may kasama kayong kids, may Lego, merong Apple, yan, official store yan. Kaya lang to be honest, yung mga ibang stores kasi dito, parang alam niyo yung, ang kaganda niya, pero ang mahal. Ganon. Pero kung tutuusin, kung mag-shopping kayo dito sa Australia, mura na yun. Namamahalan lang ako as a person. Personally lang yan. Personal opinion. Tapos kung gusto niyo mag-supermarket, meron din ditong Woolies. Though hindi na natin gagawa ng vlog yan kasi nagawa na natin before. Pasok tayo guys dito sa Meijer. Karamihan sa mga tao nakikita ko dito, may daladalang paper bag galing here. Parang I think siguro ano siya, it's giving department store. Ganun. First time natin dito, never pa tayo nakapasok. Wala tayong nabili dito sa Westfield. Aside from hindi tayo familiar sa brands, ang mamahal. So ngayon, magpunta na tayo sa ating last stop, pinaka-last stop talaga, which is sa Chemist Warehouse. Ayan, nasa tapat lang siya nito. Kaya pagka pupunta kayo sa Westfield, sakto, i-combo nyo na yan. Ngayon, let's go there. Tumawid lang tayo, opo. Tapos ayun lang yung train station tuloy, yung bus stop. Andito ngayon tayo guys sa supplements area kasi nakikita ko sa TikTok to yung Magnesium Plus Ashwagandha is nakaka-relax daw siya, nakakatanggal ng stress, nakakasarap ng tulog, ganyan. Like vitamins naman siya. So, iniisip kong bumili. Ang presyo 32.99. Dalawa silang variant eh. Ito, improves deep sleep, support muscle relaxation, and calms the mind. Ito naman, support refreshing sleep, support healthy stress response, and relaxes and calm the mind. Yun. So, parang ito. Sige, bili nga tayo nito. Try lang natin. 50 film-coated tablets. 1A9. Tapos, guys, bumili din tayo nitong Blackmores. So, fish oil siya. Para kay Father Dear. So, $43.99 naman siya. Guys, nung nag-search tayo online, sabi ito daw Caruso Super Magnesium Plus Ashwagandha yung magandang for sleep and stress siya. 42 tablets, 2 times a day naman. And, yung tinignan natin, itong KSM66, magandang form daw yan of magnesium. So, iniisip ko tuloy, ito bibili natin o yung Bioglan.